Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naayon sa turo ng minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Papuri at pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Walang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siya nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon tayo ay nasa 22nd Sunday of Ordinary Time. At ang tema ng ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa batas. Sa ating unang pagbasa, ating napakinggan ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, kung saan iniudyok, sinabihan ni Moises ang mga Israelita na sundin ang batas, ang komandamento na ibinigay ng Diyos sa kanila. Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo na matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain niyo mabuti at sundin ang tuntuning itinuro ko sa inyo. Ito ang mga turo na ibinigay ng Diyos kay Moises, na sinasabi ni Moises, iniudyok ni Moises sa mga Israelita na kanilang sundin, na kanilang gawin. At may dagdag pa, huwag ninyo itong daragdagan ni bawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Sinasabi ni Moises na ang binigay ng Diyos ay mga batas na iyon na kumpleto. Of course, sa course ng history ng mga Israelita, ay nagkaroon na sila ng 613 na mga batas. Sa original na ibinigay ng Diyos kay Moises na 10 Commandments, nagkaroon ito ng mga anak na naging 613 na mga batas. Sa isang batas, hindi mo din masasabi na ang isang batas ay yun lamang ang batas. Usually ay meron itong mga explanation. Okay? Sa isang batas, sa baba nito ay may explanation. Yun ay understandable kapag ito ay nagpapaliwanag ng batas na iyon. Ngunit, kung ang batas na iyon ay malayo sa batas na original o hindi tumutulong sa pagpapaliwanag sa batas na iyon o maging ang batas na iyon ay hindi na nagbibigay buhay, kundi ang batas ay nagiging suppressive, naging
pabigat sa mga tao, ay hindi ito magandang batas. Lahat ng batas ng ating mga bansa, ng mga institusyon, ng mga grupo, ay ginawa upang maging batayan, maging guidelines, at upang ma-assure ang order at kapayapaan. Ito ang purpose ng batas. Mayroong batayan ng mga tao upang magkaroon ng order at kapayapaan. Kung ang isang batas ay hindi na nag-produce ng order at kapayapaan, bagkus ito ay naging oppressive sa mga tao, pabigat sa mga tao, naging isang dahilan ng paghihirap ng mga tao, ito ay hindi isang mabuting batas. Ang mga Israelita, nagkaroon sila ng maraming batas. At ilan sa mga batas na ito ay naging oppressive na mga batas. Tulad na lamang ng paghuhugas ng kamay. Sinasabi ng kanilang batas na maghugas ng kamay, at hindi lamang kamay, hanggang siko ang huhugasan. Ang paghugas ng mga gagamitin sa pagkain o ang mga bagay-bagay na kailang ginagawa na minsan hindi naman, wala namang connection sa original na Ten Commandments na batas ng Diyos. Naging oppressive, naging pabigat sa mga tao. Hindi nila sinunod ang sinabi ni Moses na huwag ninyong daragdagan ni bawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Ating matatandaan dito din sa Pilipinas ay mahilig din tayo magdagdag sa mga batas. At hindi lamang sa batas, kundi kahit sa ating mga practices sa simbahan. Kapag mayroong tinatawag kami for house blessing, expect mo yan, may dagdag yan. Hindi lamang yung blessing mo. Meron parang mga barya na itatapon-tapon. Ito ay mga extra na hindi naman daragdag pa sa blessing na ibinigay ng pari, ng diakono o obispo. Ang mga hindi lang yung pagtapon ng barya, dapat may direction pa yan. Papasok, para ang grasya papasok. So mga addition sa ating pananampalataya. O maging ang isang couple, sasabihan mo, ba't hindi pa kayo nagpapakasal? Sabi niyo, this year magpapakasal na kayo. Sasagot sa iyo, ay nagpakasal po yung kapatid ko this year, kaya next year na lang kami. May sukob, kaya hindi magpapakasal this year dahil may sukob. Mga bagay na addition, dinadagdag sa ating pananampalataya na hindi naman kailangan. Ang pagtupad natin sa batas ng Diyos, ang pinaka-importante ay kung paano natin sinusunod ang totoong batas ng Diyos. Ang totoong batas ng Diyos ay ang pagmamahal unang-una sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Ang summary ng Ten Commandments na ibinigay ng Diyos ng mga batas kay Moises sa bayan ng Israel at para din sa atin ay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Wala nang iba. Walang labis, walang kulang. Ito ang batas ng Diyos. Ang pinakamalaking komandamento, pinakaimportanteng komandamento ay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kung gagawin natin ito, ang ating buhay, ang buhay ng ating mga nakasalamuha ay magiging maganda. Ito ang batayan ng ating batas bilang mga tagasunod ng Diyos, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, na nagkakaroon ng order ng kapayapaan dahil sa batas na ito. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Sa ating Ebanghelyo, ang naging issue ay ang paghuhugas ng kamay. Ngayong pandemya, kailangan natin maghugas ng kamay. Reminded tayo ng parating maghugas ng kamay dahil sa pandemya. Ngunit, ang mga Hudyo, sinabi nila, kailangan maghugas ng kamay before kumain. Tayo mga Kristiyano Katoliko, tayo mga bininyagan, tayo din ay kakain.
sa bawat linggo. Ngayong pandemya lamang, mayroong restrictions. Maraming mga Katoliko ang hindi makakapunta sa misa at mag-partake sa banal na komunyon. Iyon din ay ang pagkain. Tayo din ay kakain ng katawan at dugo ni Kristo sa banal na komunyon. At tayo ay sinasabihan ng Diyos, sinasabihan ng simbahan na maghugas din. Hindi ng ating kamay. Hugasan din natin ang ating mga, una-una, bibig. Paano natin hugasan ang ating mga bibig? Na ang ating mga bibig ay gagamitin hindi lamang sa mga chismis, hindi lamang sa paninirang puri, kundi sa pagpuri sa Diyos at pagtulong sa ating kapwa. Hugasan natin ang ating mga tenga na ang ating pinapakinggan hindi lamang mga chismis. Hugasan natin ang ating mga mata na hindi lamang ang kasalanan ng ating kapwa ang ating nakikita, na hindi lamang ang pagkakamali ng ating mga nakakasalamuha kasama sa trabaho, ating mga kapitbahay. Linisin natin ang ating mga mata. At lalong-lalo na, linisin natin, hugasan natin ang ating mga puso upang ang ating mga puso ay para lamang sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Upang sa bawat sandali ng ating pagpunta sa simbahan, pagsamba sa Diyos, sa banal na misa, tayo ay magiging karapat-dapat, tayo ay magiging malinis sa pagtanggap ng dugo at katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo din ay kumakain sa banal na Eucharistia. Kaya dapat din tayo ay maghugas ng ating mga puso. Hugasan natin ang ating mga sarili upang tayo ay maging karapat-dapat na tanggapin ang Panginoon.